sabi ko may pag-asa siya ng konti. So SWR ngayon is nasa 1 ano ako nasa 143 760. So plot 1. Ayun yung kanyang output is sa 5 watts. Yun, 5 watts yung output niya. Oo nga, sakto 5 watts guys. Plot 1 at insakto sa 5 watts. 3, 2, 1. So guys, ayun yung antena na ginawa natin at napakataas ng SWR. Ito ngayon siya. Kinulayan ko na nga para kahit papaano maiba-iba. So guys, may coax ako na maiksi. So wala akong ano ngayon. Gamit ko lang is Baoping. Baoping na UB13. Yun. So ngayon guys is taas mataas talaga 7. Tingnan mo yung kanyang element. So yung element niya is nakakonek sa negative. So ang negative niya umiikot, diba? Negative to coil. So capacitor. Yun guys, yung negative na yan is sorted ho dito yan. To sorted ho dito yan, itong dalawang ito. Ito sorted ho ito. Sorted ho ito. Sorted ho ito. Sorted ho yan. So yan para malaman mo kung sira yung kapasitor, isu-short mo siya ngayon. Kasi ibig sabihin, pag in-SWR mo tong magkasama ito, automatic siya tutunog. Ano po? Yung gitna ho niyan, yan yung positive. Itong portion na to. Yung portion na to. So, anong nangyari ito is magkabilaan. Yung sa may ground niya is kumukuha siya ng isang nilagyan niya ng kapasitor. Sa kabila ng kapasitor, ito yung tono niya. Dito siya nakuha ng tono. Kasi hindi pare-pareho yung lagay ng kapasitor eh. Ito yung positive na portion niya. Ito yung nakakunik sa ilalim. Ito yung gitna na to. Ito yung nakakunik sa ilalim. Kaya kung magtataka kayo, ito yung kanyang negative portion. So, ang kanyang coil is nakakunik sa negative. Pero kung tutuusin yan is nanggagaling din sa positive. So, kung tutuusin is sorted type niya kapag sasamahin mo. Pero hindi siya sorted. Magsushort lang siya kung sira yung mga kapasitor dyan. So, at least may kapasitor, hindi siya shorted. Hindi mo siya matuno na shorted type. Kapag sira, ayan, so shorted na siya. Ang dami. Inayos ko to guys. Haba yung kanyang lumang-luma ho yung antena na ho yan. X50. Lumang-luma, may pintura na. So, isipin mo yung dito nga. Ito. Durog na yung kanyang foam. So, may foam dyan. Ayan, ito guys, tinalian ko na ng electrical tip till back na yan. Back siya, mataas na SWR. So yun yung pinaka-coil niya, yung nagkukunik ng UHF. Itong ano na to, bilog na yan. Ayun, yung coil niya, yan, para sa UHF naman. Yung portion na yun. Ayun, guys, kanina ang tono is nasa yan, nasa 8 hanggang 19 yung kanyang SWR. Try ko ngayon at nagalaw ko na tong kapasitor. Yung kapasitor na nagalaw ko na ho yan. Chichik ko kung gagana uli. Sige guys, papakita ko sa inyo. Yun so guys, ipinasok ko na to. Kailangan pantayan dito sa labas.
So this is pininturahan ko. Ay ano na buloks na. Kaya pininturahan ko na lang para malaman. Yun. Ito pinturado. Yung dulo din may pintura. Iba na kulay. Pinturado na So, malalaman natin yan. Tester natin kung sorted ba siya. At taas ka ng SWR kanina. So, malalaman natin kung sorted ang problema. Wala akong hawakan. So, ngayon, suksok lang natin to para may ano siya. Pag sorted siya, sira yung kapasitor. Wali. Guys, wali. Hindi gumagaliw. Dito yun, iimikin dito Ibig sabihin, okay siya. So, may pag-asa pa tong antenang to. May pag-asa pa. Okay guys, may pag-asa pa. Maayos, medyo okay yung tatry natin mamaya kung SWR. Taas talaga yung kanyang SWR. Kaya bakit kaya 8 is 8 SWR nya 9. Kaya yan sinasabi ko. So nasa ano ako 143. Taas siya. Sige guys, tika lang ayusin natin. So guys, ito kita nyo na at sabi ko may pag-asa siya ng konti. So SWR ngayon is nasa 1 ano ako nasa 143 760. So plot 1. Ayun yung kanyang output is sa 5 watts. Sana all. Yun, 5 watts yung output niya. Oo nga, sakto 5 watts guys. Plot 1 at insakto sa 5 watts. Sa UE chip is 1.6. Mataas pa din. Check natin. 4 3 3 5 4 2. So guys, ito siya. Ang hirap kontrolin tong ano na to. Hirap kontrolin tong ano to. Napakataas. So sira talaga siya kanina, 19 nga So punta tayo sa 4 plot natin. Mataas. Taas pa din. 4, 3 4, 3, 2 6, 6, 0. So mataas na sa 2. So guys, hindi siya maganda yung kanyang SWR. Gagawa natin ng paraan kung bakit.
1.4. 4, 3, 3, 2, 2, 0. So, hindi siya nagbago. 4, 2, 2, 0, 0. So, kung sa high power to guys, nasa 2 yan. Mataas 1.7 So, punta tayo ng 144,500. So, guys, dun sa VHF, umayo siya ng konti. 144, 144,500. Flat 1 siya. 5 watts. So, ang UHF ang karoon ako ng problema. Gawa ng coil nun. 4, 4, 4, 5, 0, 0. Nasa 444 siya. Okay. Nasa 44. So guys, sa YouTube niya is 444. Dito sa 444,500. So nag-flat 1 naman siya, 1.01. So nasa taas yung tono niya. Guys, kung galawin ko naman siya lutok, pero okay na eh. Kasi kung sa B-chip ako, 145 flat. Okay, so flat 1. Flat 1. So, mga is 5 watts. So, okay na rin guys. Skarkilo na yan kahit papaano. Kahit papaano yung ating napakataas na istubular kanina. Umabot ng 13, bago naging 8. So guys, is yung huli niya dun sa is flat 1. Nagawa ko na ng pan 5 watts dun sa 144,500. Wow! Ang kanyang medyo magandang tono sa YouTube is 444, nasa 444,100 or pataas siguro. So guys, ayun yun. Pinatong ko lang. At nag-istabular na naman ako. Doon sa portable lang to Kasi ito gamitin ko lang to sa portable kasi gagamitin ko lang sa portable niyan. Kasi kahit papaano nagawa ko na ng paraan at napakataas ng kanyang tono kanina. Kung yung binaklas ko is nakita ko nga unap 19, nag 13, galaw-galaw ng konti, naging 8. So hindi naman siya sorted, ibig sabihin may pag-asa. So think na dumikit lang yung kasi yung coil nun guys, yung coil nun na niya, capacitor nun, wag mong idikit yung paa nun. Para hindi kasi dapat isang paa lang nakadikit doon sa iniikutan niya kung saan siya nakatuno. Once kasi nakatikit yung kabilang paa, yung kabilang paa is na patapat sa talok, napadikit siya, yun. Ang taas na istabular nun. Inangat ko ng konti. At saka basag yung ng UHF niya. At tinalian ko na lang ng tape. Then patapos ng tape, tinalian ko nilagyan ko ng cable tie. Ayun, para siyang nakaangat. Pero tumaas yung tono niya dun sa pero sa 444 sa taas na ay medyo umuki naman ng konti. Yan guys. So, guys, yun lang i-share ko sa inyo. Diamond X50. Sinaunang X50. At inano nga sa akin at napakatas ng tono nga. Try ko lang na ayusin. At naayos ko naman ng konti kahit papaano. Okay guys, maraming salamat. Update ko kayo pag na mabuo ko na. Isa pa. At para makita nyo kung anong hitsura pag nabuo ko na. Ayan guys, ganyan na yung hitsura niya. Itim na yung paahan. Yung radial niya. Iba kulay na. Ayan Ito na yung kanyang hitsura. At itataas ko na. Bayan na po. Sige po, marami pong salamat.
At mamaya pipicturean yan ko ulit pag nakaangat na.